Hello sa inyong lahat! Alam nyo ba, paano kung yung sagot sa mga mabibigat na problema natin ngayon, tulad ng kahirapan o yung mga taong walang trabaho, ay nasa isang napakatandang recipe pala? Interesting, di ba? Tara, silipin natin to. Okay, para makapagsimula, heto ang isang tanong para sa inyo. Napansin nyo na ba na minsan, kahit gaano pa karaming tao sa isang malaking syudad, parang ang lungkot pa rin ang pakiramdam para sa iba? Bakit kaya ganun, no? Tingnan nyo to. Sa isang side, yung siyudad. Siksikan, maingay, puro pader. Tapos sa kabila, yung probinsya. Tahimik, sariwa ang hangin, ang daming lunti ang tanawin. Kitang-kita natin dito yung laki talaga ng pagkakaiba. At ito yung dahilan kung bakit parang ang sarap tumakas minsan sa siyudad, di ba? Sinasabi dito na para sa marami, lalo na sa mga kababayan nating kapos palad, ang siyudad ay parang isang kulungan. Alam mo yon, yung pakiramdam na naipit ka sa isang lugar na masikip, malungkot at wala man lang magandang tanawin na makapagpapasaya sa'yo. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may isang sinaunang recipe pala para ayusin ang lahat ng to? Parang isang plano na may 3 simpleng sangkap lang para gawing mas maganda ang mundo. Handa na ba kayo? So eto yung 3 hakbang na yan. Una, ang pagkakaroon ng isang kapakipakinabang na kasanayan. Pangalawa, yung batas ng pagbabahagi. At pangatlo, isang tahanan sa kalikasan. Simple lang di ba? Pero tingnan natin kung gaano ito ka-powerful. Okay, unahin natin yung unang sangkap sa resipe natin, ang pagkakaroon ng kapakipakinabang na kasanayan. Ayon pala sa sinaunang planong ito, yung bawat tao, obligasyon nilang matuto ng isang praktikal na trabaho. Yung tipong kaya mong gamitin ang mga kamay mo para suportahan ang sarili mo at ang pamilya mo. At hindi kailangang komplikado ha. Pwedeng karpintero ka, panday, magsasaka, o kaya naman kusinero o mananahi. Kahit ano basta't ito ay isang trade, mula sa pagtatayo ng mga bagay-bagay hanggang sa pag-alaga sa ibang tao. Kasi ang punto dito, pag may alam kang gawin, may skill ka, hindi ka lang basta kumikita ng pera. Nabibigyan ka nito ng dignidad. Yung pakiramdam na, wow, kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa at may maipagmamalaki ka dahil sa gawa mo. Sobrang importante nun. Okay, next, punta naman tayo sa pangalawang sangkap. At ito, para sa akin, sobrang mahalaga, lalo na ngayon sa mga syudad natin. Ito yung batas ng pagbabahagi. O sa madaling salita, pag-aalaga sa isa't isa. Buksan mong lagi ang iyong kamay sa iyong kapatid, sa dukha at sa nangangailangan sa iyong lupain. Grabe, ang simple lang pakinggan. Pero ang bigat ng ibig sabihin. Basically, ang utos ay maging bukas palad ka, palagi. So paano ba natin to gagawin sa totoong buhay? Well, simple lang. Magbahagi ka ng pagkain, magpahiram ka kung may nangangailangan, tulungan mo yung kapitbahay mo, o kahit yung simpleng wag mong baliwalain yung kaibigan mong malungkot, mga bagay na aminin natin, kayang-kaya nating gawin lahat. At tingnan niyo tong napakagandang example. Dati, yung mga magsasaka, sinasabihan silang huwag ubusin yung ani. Kailangan nilang magtira sa mga sulok ng bukid nila. Para saan? Para yung mga mahirap, yung mga dayo, yung mga byuda. Meron silang makukuha. 'Di ba? Parang built-in na sistema na to ng pagtulong. At para sa huling sangkap sa ating super special na recipe, alis tayo sa siyudad. Pupunta tayo kung saan mas sariwang hangin, sa kalikasan. Kasi sa orihinal na plano, ang goal pala ay bawat pamilya may sarili silang lupa. Kahit maliit lang, basta may espasyo para magtanim ng sarili nilang pagkain. In short, para maging self-sufficient sila at para manatili yung connection nila sa lupa. Imaginein mo na lang kung ang buhay mo ay puro siksikang eskinita at pader. Tapos bigla kang mapunta sa probinsya. Di ba parang langit? Sariwang hangin, katahimikan, kalayaan. Yan yung mga bagay na hindi nabibili ng pera. At yung benepisyo, hindi lang para sa katawan. Higit sa lahat, para ito sa ating isip at kaluluwa. Sinasabi na yung pagiging malapit sa kalikasan, nakakatulong to para maramdaman natin ang kapayapaan, yung healing. Isang bagay na kailangan natin ngayon para labanan ang stress, di ba? Okay, so nakuha na natin yung 3 sangkap. Ngayon, ano kaya ang mangyayari pag pinagsama-sama natin lahat yan? Ang tanong ngayon para sa ating lahat, posible ba talaga? Posible bang yung mga lugar na tingin natin ay malungkot na at walang pag-asa, ay kaya pa nating gawing masaya at maganda? At ang sagot, isang malaking
Oo, meron tayong pangako na kahit yung mga parang disyerto, yung mga pinakatuyot na lugar sa buhay at sa mundo, ay pwedeng maging isang napakagandang hardin. Isang napakalakas na mensahe ng pag-asa, di ba? Kaya, iiwan ko kayo sa tanong na to. Gamit yung mga natutunan natin, yung skill mo, yung kabaitan mo, yung pagmamahal mo sa kalikasan, anong maliit na hardin sa paligid mo ang kaya mong tulungang palaguin, kahit sa simpleng paraan lang?